sabi ko po kanina, sa buhay po natin hanggang ngayon, napakarami po mga pagsubok, mga problema, no, natural and of course personal problems, natural calamities. So naranasan po natin ang mga ang lindol, no, lalo na yung mga kamag-anak natin, mga mahal sa buhay, mga kakilala sa Cebu at saka yung mga malalapit na mga probinsya. They felt the earthquake. Then we know marami pang mga kapatid po natin, mga kakilala, mga kababayan who are still suffering sa Paulo typhoon. Kahapon, the other day, the other typhoons na dumadaan. Then itong patuloy na flood control, corruption, hearings. So marami po mga naranasan po natin. Then kung napansin po ninyo, kung nakakalimutan po ninyo, anytime yung sinasabing big one, malangkas sa Maynila, mas maraming, sabi na, millions na mamatay. Matamaan. 6.9 naman sa Cebu, pag big one daw ang atake sa atin, natulog war, which we do not know kailan. Pero very ripe na daw, hinog na. So, are we ready? Are we ready po? Then, maraming mga kapatid po natin na handa sa board exam, sa whatever courses they have. Then, at the same time, marami sa ating mga mahal sa buhay, nag-aaral pa. Marami pong mga pangako, mga dreams sa buhay na sana matupad din sa buhay na ito. Lahat po ito, we know, we experience that. Even mga personal problems, may mga cancer, may mga luma ng mga sakit. Lahat po ito ay mga problema. Pero, we thank God. As I said, buhay pa po tayo. Ang iba sa atin, may mga mabigat na mga problema sa mga few months ago, even last year. Pero nandito pa po tayo. So, is there a possibility to solve this? Sa sarili lang po natin, hindi na po tayo. Kung very negative po tayo, sa tingin natin, walang lusot. But we know there is a solution for everything. That is faith in God. Because God is more than and greater than all our problems, all our sufferings, all our fears. Lahat po ng kinatakutan po natin. God is bigger and greater and powerful than all of this. Kulang lang ating tanan natin. Kaya nga, ang apostles today in the gospel, we heard, Lord, increase our faith. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Take note, itong mga apostoles po, kasama ng Panginoon. Nakikita po nila at sila saksi sa mga milagro na nagawa ng Panginoon. But still, they need, Lord, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ibig sabihin po na tayo din, kahit na we are with the Lord, like the apostles, we still experience mga troubles, mga doubts sa buhay. Kaya nga kailangan, Lord, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Ibig sabihin, itong apostoles, mayroon na po silang pananampalataya, pero may mga pagsubok din sa buhay nila. So, ito po ay palaala sa atin. Never get discouraged. Because even if we are faithful to the Lord, even if we pray, even if we attend Mass, even if we continue to have a relationship with the Lord, hindi po mawala yung mga pagsubok. Kaya nga kailangan we have to grow in our faith. The faith is a gift from God, galing sa Diyos, at it needs our response, at it needs to grow. Paano po ito gagawin? Unang-una, in the midst of our problems, in the midst of mga pagsubok, trials, challenges sa buhay, anong gawin? Unang-una, what we learned from the first reading from Prophet Habakkuk. Umiyak at nagrereklamo sa Diyos. Hindi po siya tumahimik lamang. Kaya nga, it's also inspiration for us. Never separate yourself from God. Tell God, reklamo ka. No? How long, Lord, I cry for help.
but you do not listen. Kaya nga, I cry out to you again. No? So, sa bigkati, dahil he was trying to be faithful to the Lord. He was trying to share the goodness of God sa others. Pinagtawanan siya, pinag-uhusik. He was also persecuted like any other prophets. Lahat po yan. Kaya nga siya, sabi niya, no, Lord, I cry for help, but you do not listen. So in our part, we know we have so many problems. We know we have so complaints. We can do that to God. We can do that to God. And that way our faith will grow. Because at the end, yung nasa first reading, if it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. The rash one has no integrity, but the just one, because of his faith, shall live. So sinabi kay Propeta Habakkuk, because of his faith, no, siya ay mabubuhay at he will encounter the solution sa problema. So, again, it's a good thing to reflect on our part. Huwag matakot magsasabi sa Panginoon, Panginoon, ang marami akong hinihiling sa iyo. Bakit hindi mo pinakinggan? Tell that to the Lord, but learn also to listen. And in that listening, we will find peace, katahimikan ng puso. Because He will tell us in the silence of our hearts. If voice out, naalala ko yung isang obispo. I will not mention, kasi noon na obispo, when he gave us a retreat, he was assigned to a certain diocese na lahat ng mga pari kinalaban siya. Sabi nga niya, Lord, nagdadasal, forgive me for the word. Sabi niya, putangin mo, Panginoon, bakit mo ako pinadala dito? Sinabi talaga niya sa harap ng Blessed Sacrament. And after that, kasi ilang buwan na siya doon, palaging mabigat. Kasi mapari, pinalaban siya. So he listened, and he found peace at tahimikan sa puso after complaining to the Lord. So, in that way, his faith in God also grew. No? So sana, ganun tayo, hindi tayo iwalay. We have to bring that to God. We have to talk to God and listen to Him. Kung ano man ang karanasan po natin sa buhay, kayo po yung mga nabagsak sa board exam, once or twice, no? Huwag mawalang pag-asa. Kayo may mga sakit, lahat yan, complain to the Lord. No? But learn to listen. Learn to listen. As I said, you will find peace like Habakkuk. Second, how does our faith grow? Second reading from St. Paul. No? Inflame the gift of God that you have through the imposition man. For God did not give us a spirit of cowardice, but rather of power, love, and self-control. So dapat pa-inflame, no? Palaypay, no? The gift that we have, the gift of faith, in order to make it grow. Ibig sabihin, bigyan ng lakas. Kasi minsan, dahil sa mga pagsubok sa buhay, medyo, lalo na yung mabibigat talaga, it gives us discouragement. Salib na ganun, St. Paul is telling us, inflame, no, charge your faith in God, because that's the way that you also grow in your relationship with God at sa iyong pananalig sa Diyos. Ibig sabihin, katulad na cellphone. Kung palagi natin ginagamit yung cellphone, pero hindi po natin ita-charge, lalo kang maunti-unti po mawala na ang battery at manghihina. Ganon din tayo, ang ating pananalig sa Diyos, pananampalataya, sa palagi ginagamit natin sa araw-araw, din sa problema, din hindi tayo sumaksak sa source, no? Sa pinanggalingan ng energy, ang Diyos mismo, ang pananalig sa natin sa Diyos, lahat sa simbahan, sa mga sakramento, sa rosaryo ng Malabi ni Maria, lahat po yan. Kung hindi po tayo mag-charge, manghihina ang pananampalataya po natin, our faith will also weaken until we will die. Ibig sabihin, mawala ng source, wala ng energy.
So panawagan po, sabi ni San Pablo, inflame the gift of God that you receive. So what is our faith? Our blessings, our gifts. Napakarami po binibigay ng Diyos sa atin. So kalimutan kahit ano kabigat, ano mang naisip niyo po ngayon, no? Yung mga matagal na sa buhay hanggang ngayon, para nandiyan pa rin, pag-isipan po ninyo, no? God is there. So huwag kayong bibitaw sa source sa buhay po natin. Ganun po, in that way, we are charged again, may energy. And, of course, we have also to be a source of faith to others. Na sa karanasan din natin, and with our experience, na magabalik pala ang lakas natin because we maintain our charge, our source of energy with the Lord, and through His sacraments, etc. We can also share that to others. And in that way, as a community, we continue to be having power, as St. Paul would say, as a spirit of, not a spirit of cowardice that you have, but rather of power, love, and self-control. And in that way, we are real witnesses ng Panginoon, no? Sa pagmamahal, sa kapatawaran, sa pag-ibig. So as a community, so charge ourselves with the Lord and the sacraments, and of course, do not separate from the people, from one another. Kasi minsan, di ba, pag mabigat problema, mag-iisa ka lang sa kwarto, and there's a danger na hindi ka charge sa Panginoon, magbigti ka, makangatay ka, lalo na masyadong mabigat ang problema. So sana, huwag natin makalimutan yan. And in the gospel, the Lord said, the apostle said, increase our faith. Then the Lord said, no, even if you have the seed of a mustard seed, mustasa, maliit lang daw, sabi nila, napakaliit ang pollen, parang pollen. Pero with that, you can move the mulberry tree to sa dagat. So that is an analogy to emphasize na kahit ang pananampalataya mo sa Diyos ganun kaliit, it can move mountains, it can transfer isang puno sa kabila. Ang cellphone, maliit lang yan. Our faith. Pero kahit na maliit lang yan, kung mawala ang ilaw sa darkness, it can give lights. Yung relo, ganon din, kahit gano'ng kaliit, it can give us time. Ganon din ang pananampalataya po natin. Kahit maliit, it can move hearts. It can transform our vision, mga vision ng mga tao, no, which are very matagal na, mga addiction. It can transform. Yun ang sabi ng Panginoon. No, it's not a quantifiable. Hindi a question of quantity, but rather no obedience to Him, namely His commandments. And in that way, we can be His real witnesses because of our faith. Kahit na maliit lang, it can grow so long as we continue to charge in Him. So yan po mga kapatid, napakasimple lang po ng mensahe ng Panginoon sa linggong ito po, pananampalataya, at palaala sa atin, lahat tayo may mga pagsubok, pati sa people, no? Kaya ngayon sinasabi nga, the big one, the typhoon, the earthquake, lahat yan. Do not be afraid, buhay pa po tayo. Second, ang pananampalataya po natin, dapat it should be strengthened. In what way? Una, pag naranasan po natin mga mabigat pagsubok, huwag kalimutan, talk to God, complain to God, talk to Him, no, and listen. Second, inflame, no, it as dagdagan po ang apoy ng ating pananampalataya. In what way? Charge palagi sa mga sakramento ng Panginoon, charge sa dasal po natin, charge sa community, huwag iwalay. Kasi minsan, yan nga, hindi na tayo magsisimba, hindi na tayo magdadasal, lalo tayong mawalaan ng energy, mawalaan ng source. At pangatlo po, kahit na napakaliit ang
pananampalataya po natin, so long as we know who God is, dahil He is greater and bigger than all our problems and all the things in this world, because He is our Creator, He is our Savior. So let us ask the grace from the Lord na sana we continue to stick, to cling to Him, ano man mangyari, no matter what, because alam po natin, siya ay mas higit pa, makapangyarihan po sa lahat, and we should continue to believe in Him and do our part. Amen. Jesus. Magsitayo po tayo, let us profess our creed.